Sa isang Air Force base sa Alaska, isang grupo ng mga bilanggo ang malapit ng ilipat sa Washington. Napakadelikado ng bilanggong si Havelock kaya't siya ay ikinulong sa mga kadena at natatakpan ang kanyang mukha. Pagkatapos lumipad ng eroplano, naghintay si Havelock hanggang sa magambala ang lahat bago iluwa ang isang peking ngipin gamit ang isang nakatagong kagamitan at buksan ang kandado ng kanyang pusas. Biglang sumabog ang isang bahagi ng eroplano at lahat ay sumigaw sa gulat habang nagsisimula itong bumagsak. Maya-maya, nagsimulang matanggal ang mga bahagi ng eroplano at lumipad ang mga tao patungo sa kanilang kamatayan. Habang ang isang bilanggo ay sinunggaban ng isang gwardya upang labanan siya para sa mga susi, nagawa ni Havelock na tanggalin ang kanyang pusas. Dumulas ang bilanggo pababa ng eroplano at kumapit sa binti ni Havelock, ngunit kinuha rin ni Havelock ang mga susi bago pa man ito tangayin ng hangin. Sa malapit, nagkakampo sina Caleb at ang kanyang ama nang biglang may isang paa na lumapag sa harap nila. Tumingala sila at nakita ang bumabagsak na eroplano, kaya nagsimula silang tumakbo papunta sa kanilang sasakyan na nawasak ng mga nahuhulog na kalat. Sa eroplano, tinanggal ni Havelock ang kanyang maskara at iba pang mga kadena at nagsimulang labanan ang bawat gwardya na madaling natalo silang lahat. Nagtuon ang mga piloto sa pagmamaniobra ng eroplano at nagawa nilang ligtas itong e-landing sa nyebe. Nang magliyab ang eroplano, nagsimulang tumakbo ang mga bilanggo. Sa Fairbanks, nakatanggap ng tawag ang istasyon ng pulisya tungkol sa ilang usok sa Hilaga. Dahil hindi sila makakuha ng mga visual, dinala ng team ni Marshal Frank ang helicopter sa lugar upang mag-imbestiga. Lumapag sila nang makita nila ang bumagsak na eroplano at nakakita ng ilang bangkay sa nyebe. Lumapit si Frank sa isang gwardya na buhay pa pala at bumulong sa kanyang tainga ng ambush. Biglang lumabas ang mga bilanggo mula sa kanilang pinagtataguan, kaya kinuha ng team ang nakaligtas na gwardya at nagsimulang tumakbo. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng away at kinailangang ipagtanggol ng mga opisyal ang kanilang sarili laban sa mga bilanggo. Binunot nila ang kanilang mga baril at nauwi sa pamamaril sa ilang lalaki, ngunit isang pulis pa rin ang nasaksak ng ilang beses. Patuloy na binaril ni Frank ang mga bilanggo habang kinakaladkad ng team ang nasugatang opisyal pabalik sa helicopter. Nang kinailangang huminto si Frank para mag-reload, sinamantala ng isang bilanggo ang pagkakataong saktan siya. Muntik nang mapatay si Frank, ngunit sa sandaling iyon, kinuha ng plane guard na si Levi ang baril at walang habas na nagpaputok. Bagamat nasugatan ang kanyang mga mata, napatumba pa rin niya ang umaatake bago siya sinaktan ng dalawang bilanggo. Agad na tinulungan ni Frank si Levi at nagmadali silang sumakay sa helicopter, binabaril at sinisipa ang sinumang bilanggo na sumusubok na sumama sa kanila. Sa Virginia, dadalo si Sydney sa birthday party ng kanyang pamangkin. Naantala ang hapon ng palibutan ng mga ahente ng CIA ang bahay para sunduin si Sydney. Pagkatapos ay dinala nila siya sa headquarters kung saan ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa pagbagsak ng eroplano. Si Sydney ang dating handler ni Havelock, kaya ang misyon niya ay hulihin siyang muli. Pagbalik kay Frank, nagtipon siya ng mas maraming pulis para ipaalam sa kanila na 12 ng mapanganib na kriminal ang nakawala. Kaya gusto niyang i-lockdown ang lambak. Pagkatapos ay tiningnan niya si Levi at tinanong kung ano ang nangyari. Inaangkin ni Levi na nakawala si Havelock at sinabutahe ang eroplano, ipinaliwanag na siya ang may mataas na prioridad at wala sa booking. Tila, huminto ang eroplano nang hindi naka-schedule para sunduin si Havelock at wala man lang ni isang nagtanong. Sa lokal na paaralan, ipinaalam ng mga pulis sa mga kawani at mga estudyante na naglalagay sila ng soft lockdown. Gayunpaman, palihim na lumalabas ang anak ni Frank na si Luke kasama ang kanyang kasintahang si Kira, kaya hindi nila narinig ang anunsyo. Patuloy na tinatawagan ni Sarah, asawa ni Frank, si Luke, ngunit hindi niya ito pinansin. Nang dumating ang FBI, nakipagtulungan sila sa mga pulis upang magtayo ng base ng mga operasyon malapit sa kagubatan upang tugisin ang 18 nawawalang bilanggo. Dumating din si Sydney at palihim na ipinaliwanag kay Frank na ang eroplano ay inilipat bilang bahagi ng isang palihim na operasyon. Maraming tanong si Frank dahil sa palagay niya ay kahina-hinala na ang eroplano ay nasa ganito kalayong lugar, ngunit tumanggi si Sydney na sumagot. Gayunpaman, nang banggitin ni Frank si Havelock, wala siyang ibang magawa kundi magsalita. Ilang taon na ang nakalilipas, may mga chismis tungkol sa isang espiya sa CIA na nagbebenta ng mga sikreto upang sirain ang gobyerno ng Amerika. Naglunsad ang Department of Justice ng isang task force upang hanapin siya, ngunit ang espiya ay isa lamang boogeyman na nilikha ng CIA bilang bahagi ng isang palihim na operasyon na tinatawag na Atwater Protocol. Lumikha ang ahensya ng ilang mga defector na naglabas ng impormasyon upang hilahin ang mga kaaway upang sila ay matanggal. Sinanay ni Sydney ang mga lalaking ito, kabilang si Havelock. Ginugol niya ang huling 2 taon gamit ang impormasyon upang akitin at patayin ang mga target. Ngunit nawala siya noong nakaraang buwan. 2 araw na ang nakalilipas, nahuli si Havelock malapit sa hangganan ng China at Russia
at pauwi na sana siya ng CIA nang bumagsak ang eroplano. Napagpasyahan ni Frank na malamang may kaibigan si Havelock sa eroplano na siyang nag-set up ng mga pampasabog. Naputol ang pag-uusap ng isang tawag mula sa isang doktor. Nagmadali si Frank sa ospital at labis na nalungkot nang malaman niyang namatay ang kanyang katrabaho sa operating table dahil sa mga tama niya. Sa kagubatan, nakahanap si Havelock ng isang weather cabin, kaya palihim siyang pumasok at nagnakaw ng baril para sorpresahin ang may-ari. Itinali niya ang lalaki bago nagnakaw ng mga damit at gamit. Samantala, na-stuck sa niebe ang sasakyan ni Luke, kaya naglakad sila ni Kira papunta sa cabin na binili ni Frank. Napansin nilang walang serbisyo ang kanilang mga telepono. Ngunit masaya sila na sa wakas ay nagkaroon na sila ng unang pagkakataon na magkasama. Sa base, nakadetect ang team ng SOS signal mula sa weather cabin at agad na nagpadala ng ilang ahente. Nakarinig ng mga sasakyan ang mga aso ng lalaki at nagsimulang tumahol, kaya napagtanto ni Havelock na may paparating. Pagkatapos ay napansin niya ang radyo at napagtanto na humingi ng tulong ang weatherman, kaya sinuntok niya ito. Pagpasok ng team sa cabin, nakita nila ang mga bendang may bahid ng dugo at ang nakatali na weatherman. Bigla, ginulat ni Havelock ang kalahati ng team mula sa likuran at mabilis na pinaputukan ng ilang ahente bago sila nilabanan para magnakaw ng armas. Nang dumating ang kalahati ng team para tingnan ang kalagayan ng kanilang mga kaibigan, patay na sila at wala na si Havelock. Tumakbo palabas si Frank at nadatnan si Havelock na nakatutok ang baril sa weatherman. Habang sinusubukan ni Frank na makipagnegosasyon, pinakawalan ni Sydney ang isa sa mga aso. Agad na inatake ng hayop si Havelock. At hindi siya tinawag pabalik ng weatherman hanggat hindi siya nakakagawa ng sapat na pinsala. Pagkatapos ay tiningnan ni Sydney ang bangkay at nagulat nang mapansin na hindi pala ito si Havelock. Kalaunan sa base, tiningnan ni Sydney ang mga bangkay at napansin ng isang lalaking nakasuot ng damit bilang bilanggo, ngunit isa pala itong opisyal. Lumalabas na si Levi ang tunay na Havelock at nagpalit siya ng damit kasama ang isang gwardya para magbalat kayo. Nagpanggap din siyang may pinsala sa mata gamit ang dugo mula sa ibang mga bangkay. Sa ospital, tinawagan ni Frank si Sarah para bigyan siya ng babala tungkol kay Havelock na narinig ito at na-corner siya. Nang sa wakas ay dumating ang mga pulis, wala na sina Havelock at Sarah. Habang pabalik na si Frank, nakatanggap siya ng tawag na nagpapaalam sa kanya na nawala na si Luke. Sa labas ng bayan, natagpuan ni Havelock ang cell tower at naglagay ng maliit na bomba na pumuputol sa internet at serbisyo ng cellphone sa lugar. Sa base, ipinaliwanag ni Sydney kay Frank na desperado na siyang mahanap si Havelock dahil papatayin siya ng CIA at malamang napapatayin din siya dahil sa palagay nila ay tinulungan siya nito. Kung mauna siyang matagpuan niya, maaari niya itong dalhin sa FBI para linawin ang kwento. Pagkatapos, naghanda si Frank para sa isang press conference, para lamang matuklasan na walang serbisyo sa pag-broadcast. Sa sandaling iyon, lumabas ang boses ni Havelock sa mga speaker na nagsasabing wala siyang tiwala sa CIA o kay Sydney, ngunit may tiwala siya kay Frank. Inaangkin ni Havelock na babaguhin niya ang mundo at dapat makipagtulungan si Frank kung ayaw niyang mawala si Sarah. Pagkatapos ay kinausap ni Frank ang mga reporter, hiniling sa kanila na ikalat ang balita sa pamamagitan ng print upang bigyan ng babala ang publiko. Sa kalsada palabas ng bayan, huminto ang bilanggo na si Henry sa harap ng isang kotse at inalok ang isang malaking halaga ng pera na nakatago sa loob ng kanyang prosthetic arm, nagmamakaawa sa driver na dalhin siya sa pulisya. Samantala, nakipagtalo si Sydney kay Deputy Director Bradford sa telepono at nalaman na nahack ni Havelock ang database ng ahensya, kaya nakakuha siya ng isang classified file na kilala bilang Archive 6. Ito ang inventaryo ng CIA ng bawat kaaway na kanilang pinatay gamit ang lethal action sa ilalim ng Atwater Protocol na mangangahulugan ng pagbagsak ng ahensya kung ito ay isa sa publiko. Sumigaw si Frank kay Sydney dahil sa hindi pagbibigay sa kanya ng mga sagot, ngunit naantala siya ng balita na nakita ng isang kapitbahay sina Sarah at Havelock sa kanyang bahay. Nagmadali ang team papunta roon at nakakita ng isang inabandonang camera sa basement, ngunit walang tape. Nagteorya sila na pumunta rito si Havelock para i-hack ang database ng mga Marshal. Ninakaw din niya ang mga gamit at armas ni Frank. Sa lupa, natagpuan ni Frank ang singsing ni Sarah. Kalaunan, isiniwalat ni Sydney na mayroon siyang tape ni Havelock at pinlay ito para kay Frank. Lumitaw si Sarah sa screen, sinasabing gusto ni Havelock na ang bilanggo ay mapunta sa upuan ni 12A. Kung siya ay ibibigay, palalayain si Sarah. Kailangang magpakita si Frank ng mag-isa ng alas 4 sa isang partikular na lugar para gawin ang palitan ng ebidensya. Matapos magalit kay Sydney dahil sa pagtatago ng ebidensya, hinanap ni Frank ang profile ni 12A na si Henry pala. Dati siyang abogado ng mga kriminal, ngunit nang magnakaw siya ng pera mula sa kanila, hinabol siya ng mafia at sinunog siya hanggang sa mawalan siya ng mga braso. Isang flashback ang nagpapakita kay Sydney na dumalo sa isang talakayan ni Havelock tungkol sa tiwala sa sistema.
Pagkatapos ng kaganapan, nilapitan siya ni Sydney at nagkunwaring bahagi ng isang kumpanya ng teknolohiya. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Havelock at hinulaan na naroon siya para i-recruit siya. Sumumpa siyang wala siyang interes na magtrabaho para sa pagpapatupad ng batas at umalis. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Frank na kumuha ng impormasyon mula kay Henry na kinutya lang siya. Galit na inihagis ni Frank ang kanyang prosthetic sa lupa, kaya dinuraan siya ni Henry sa mukha. Nang itulak siya ni Frank sa pader ng selda, ipinaalala niya kay Henry na walang nakakaalam na naroon siya, kaya mas mabuting magsalita na lang siya kung hindi ay itatapon siya sa nyebe. Pagkatapos, nakatanggap si Frank ng isang mahiwagang envelope na may radyo na ipinadala ni Havelock. Kinausap ni Frank si Sydney na nagkwento sa kanya tungkol sa Archive 6. Kailangan ni Havelock si Henry para maibenta niya ang file na iyon sa ilang mapanganib na tao. Samantala, tinawagan ni Havelock si Bradford at pinadalhan siya ng link na may countdown ng Deadman Switch. Kung hindi siya maglalagay ng code sa site kada 72 oras, ilalabas ang Archive 6. Nang magulat si Bradford sa kanyang superior, binigyan siya ng 2 araw para lutasin ito. Habang nalilibang si Havelock, nakakita si Sarah ng sungay ng hayop sa ilalim ng alpombra at ginamit ito para basagin ang tape, pagkatapos ay nagtago siya. Nang hanapin siya ni Havelock, tumalon siya dito at sinaksak siya. Sinimulan pa rin ni Havelock ang pakikipaglaban sa kanya, kaya ipinagtanggol ni Sarah ang sarili at kinuha ang baril nito. Sa kasamaang palad, madali siyang na-disarm ni Havelock at inihagis pababa ng hagdan. Sa base, nalaman ni Frank mula sa FBI na isinuko ni Henry ang kanyang sarili dahil pinanggakuan siya ng proteksyon ng saksi kapalit ng impormasyon. Kinumpirma ito ni Henry at sumumpa na hindi niya kilala si Havelock. Ang proteksyon ng saksi ang tanging pagkakataon niya upang magsimula ng bagong buhay, kaya hindi niya ito isusuko para sa kahit sino. Pagsapit ng 4:00, pumunta si Frank sa lugar ng pagpupulong habang nagtatago ang kanyang koponan sa kakahuyan. Sa halip na si Henry, isa sa kanyang mga tauhan ang isinama niya na nagpapanggap na siya. Patuloy siyang kinukutya ni Havelock sa radyo at di nagtagal ay napagtanto ni Frank na wala roon si Havelock. Ang lahat ng ito ay isang pang-abala lamang. Napagtanto ni Sarah na dapat ay hinahabol niya ang deck recorder mula sa flight, kaya nagmadali ang buong koponan upang habulin siya. Sa tulay, nakasalubong ni Havelock ang isang van ng pulisya at kinuha ang memory card na kailangan niya. Pagdating ng koponan, wala na si Havelock. Nakahanap si Sydney ng isang cooler na may bahid ng dugo na nagsasabing para kay Frank at binuksan ito upang hanapin ang mga susi ni Sarah. Ipinadala niya ang kanyang koponan sa lugar para kay Havelock, ngunit ang sasakyan ni Sarah na walang laman ang kanilang natagpuan. Sa base, pinalaya si Henry para sa proteksyon ng saksi. Sa kagubatan, 3 bilanggo ang nagbihag kay Caleb at sa kanyang ama. Nang lumingon ang mga kriminal sa kabilang direksyon, pinatakbo ng ama si Caleb. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga mangingisda ang nakarinig ng ingay at natuklasan si Caleb na walang malay sa nyebe. Sa loob ng cabin, nakahanap ang mga kabataan ng pala at bumalik sa kotse, umaasang mapagalaw ito. Laking gulat nila nang makita nila si Isaac na natutulog sa trunk. Inakala nilang isa itong sugatang hiker at dinala ito sa bahay. Habang natutulog si Isaac sa tabi ng apoy, pumunta ang dalawa sa unang palapag para sumayaw. Sa labas, nakita ng isang opisyal ang mga ilaw at tinawagan si Frank para ipaalam na natagpuan na niya si Luke. Pagkatapos ay pumasok ang pulis sa cabin, ngunit si Isaac ay tumalon sa kanya mula sa likuran. Nakarinig si Luke ng ingay at bumaba, ngunit naitapon na ni Isaac ang bangkay. Kinaumagahan, nagsalo ang mga kabataan sa pagkain. At nagpanggap si Isaac na isang nawawalang mangangaso na may problema sa memorya. Lumabas si Kira para kumuha ng panggatong at natuklasan ng isang inabandunang sasakyan ng pulis. Nang tingnan niya ang loob, nakita niya ang lahat ng mga file ng bilanggo, kasama na ang kay Isaac. Samantala, 12 ng mga pulis at aso ang sumali sa paghahanap kay Havelock. Dahil dito, nakahuli rin siya ng ilang bilanggo. Sa base, ibinaba na si Caleb ng mangingisda. Ikinwento niya kay Frank ang tungkol sa kanyang ama at itinuro ang mga larawan sa mga file upang matukoy ang mga kriminal, binanggit ang isang ilog. Sa kagubatan, natagpuan si Havelock ng mga kriminal at ng ama ni Caleb. Kinuha nila ang kanyang bag at nakakita ng baril, ngunit hindi nila kilala kung sino siya. Nagpanggap si Havelock na isang hiker at hinayaan din nila siyang gawing hostage. Sa malapit, nakakita ang grupo ng isang tourist buggy. Sinubukan ng driver na umalis sa sandaling makita niya sila, ngunit binaril ng mga kriminal ang tour guide sa braso. Nang pumasok ang grupo sa sasakyan, kinuha ng driver ang kanyang baril, ngunit ginawang hostage ng mga bilanggo ang isang turista at pinilit ang driver na ihulog ang kanyang armas. Di nagtagal, isang mensahe tungkol sa dinukot na turista ang nakarating sa base na may larawan ng mga bilanggo.
Napagtanto ni Sydney na kung makakita ng signal ang isang telepono. Nangangahulugan nito na naroon si Havelock kasama ang kanyang personal na router. Habang pinag-uusapan nila kung paano magpapatuloy, ipinaalam kay Frank na natagpuan na nila si Sarah. Nagmadali ang team sa isang lumang hunting shack at natagpuan si Sarah sa itaas. Agad siyang pinalaya at ibinalik ni Frank ang singsing. Sa base, patuloy na sinusubukan ng mga teknisyan na tawagan ng turista. Ngunit hindi hinahayaan ng mga kriminal na sumagot ang driver, ngunit napagtanto ni Spencer na ang mga tawag ay galing sa mga tagapagpatupad ng batas. Nagmadali siyang hanapin si Havelock na gumagamit ng kanyang laptop. Itinutok ni Spencer ang baril sa kanya at tinanong kung sino siya dahil tila hinahanap na ng mga federal ang taong ito simula pa noong hindi pa nila alam na nawawala ito. Matapos ihak ang database ng CIA, isinara ni Havelock ang kanyang computer at inatake ang mga bilanggo. Binugbog niya sila isa-isa, madaling inalis ang armas sa kanila at natalo sila gamit ang kanyang kasanayan sa special agent. Nang makuha na niya ang lahat ng baril, kinontrol ni Havelock ang sasakyan. Sa base, tinawagan ni Sydney si Bradford upang magreklamo dahil lahat ng ebidensya ay kinukumpiska ng FBI. Gayunpaman, hindi na makapagpakita ng husay si Bradford. Nalaman ng CIA na nakatanggap si Sydney ng tawag mula sa isang burner phone bago pinagtaksilan ni Havelock ang ahensya. Kaya ngayon ay iniisip nila na tinulungan siya nito. Itinanggi ito ni Sydney at ibinaba ang telepono, ngunit isang flashback ang nagpakita sa kanya at kay Havelock sa iisang hotel noong kanilang huling misyon. Alam ni Havelock na malapit na siyang patayin ng CIA at hiniling kay Sydney na makasama siya. Naputol ang paggunita ni Sydney kay Sarah na nagsabi sa kanya na naglimbag si Havelock ng ilang dokumento na puno ng mga numero. Gustong malaman ni Sarah kung bakit pinag-aralan ni Havelock ang kanyang tahanan, kaya nagteorya si Sydney na gusto niyang manipulahin at pagsamantalahan ang mga kahinaan ni Frank. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Havelock ang base gamit ang radyo sa sasakyan na nagpapahintulot sa team na subaybayan ang signal. Inihayag ni Havelock na gusto niya ang Xenogate passcode ni Sydney, ngunit tumanggi si Sydney. Ipinaliwanag niya na ang Xenogate ay isang database na naglalaman ng lahat ng pagkakakilanlan at lokasyon ng bawat asset na kanyang na-develop sa field. Pagkatapos ay binaril ni Havelock ang isa sa mga bilanggo sa binti at nagbanta na sisimulang pumatay ng mga bihag. Kaya walang nagawa si Sydney kundi ibigay sa kanya ang passcode. Sa cabin, palihim na ipinakita ni Kira kay Luke ang mga kriminal na file. Pagkatapos ay sinubukang umalis ng mga kabataan, ngunit nakaisak ang mga susi ng kotse at ang baril ng pulis. Pinilit niya si Luke na tawagan ang base at sabihin sa kanyang mga magulang na ligtas siya kasama ang opisyal, kaya magsasama-sama sila muli sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ibaba ni Luke ang telepono, sinira ni Isaac ang radyo. Pagkatapos, kinausap ni Frank si Sydney na nagpaalam sa kanya na wala na siyang suporta mula sa CIA. Ipinaliwanag din niya na ang programang lumikha kay Havelock ay sinimulan ng kanyang ama pagkatapos ng 9/11. Bilang kapalit, ibinahagi ni Frank na namatay ang kanyang anak na babae ilang taon na ang nakalilipas. At sinisi niya ang kanyang sarili para dito. Sa loob ng sasakyan, nagpadala si Frank ng mensahe sa isang misteryosong kontak na nagsasabing may problema. Sa sandaling iyon, isang helikopter ng pulisya ang lumapag sa harap ng sasakyan. Lumabas si Frank at itinuro na mauubusan ng gasolina at pagkain ng sasakyan, kaya pumayag si Havelock na papasukin siya para makausap. Nang tanungin ni Frank ang ama ni Caleb, pinayagan siya ni Havelock. Pagkatapos ay binanggit niya ang sikreto ni Frank sa basement at sinabing pinoprotektahan niya si Frank. Kaya ngayon ay may utang na loob siya rito. Habang nag-uusap ang mga lalaki, ikinabat ni Sydney ang isang kadena sa sasakyan. Bigla, hinila ng helicopter ang kadena para iangat ang sasakyan, dahilan para mahulog si Spencer. Mabilis siyang pinalibutan ng mga pulis at dinakip siya. Isa-isa, natumba ang iba pang mga bilanggo at nahuli rin. Nagawa ni Havelock na manatili sa loob at sinipa si Frank para pigilan siyang kunin ang kanyang baril. Pagkatapos ay sumugod siya papunta sa driver's seat, ngunit napapaligiran na rin ng mga pulis ang sasakyan. Matapos ang ilang pag-aatubili, nagpa siya pa rin si Havelock na umalis. Sinugod siya ni Frank at sinimulang labanan para sa baril. Nang malapit nang mahulog ang karwahe mula sa bangin, umatras ang kadena at hinawakan ito sa gilid. Gayunpaman, dahan-daang dumudulas ang helicopter sa niebe. Gusto pa ring labanan ni Havelock si Frank, ngunit sa kanilang pagpupumiglas, nadulas siya at lumapag sa likurang pinto. Sa sandaling iyon, dumating si Sydney at itinutok ang kanyang baril kay Havelock, ngunit hindi ito nang ahas na bumaril. Sinipa ni Havelock ang pintong salamin upang mabasag ito at tumalon upang makatakas. Pinanood siya ni Sydney habang inaalala muli ang kanilang huling misyon na isiniwalat na sila ay nagkaroon ng relasyon. Kalaunan, umuwi si Frank at natagpuan ang mensahe ni Havelock sa isang libro. May nakatagong baril at isang piraso ng papel na nagsasabing ang aming sikreto.
Pagkatapos, nakipagkita siya kay Sydney sa isang bar at ipinakita sa kanya ang isang SIM card na kinuha niya mula sa kanyang printer. Ibig sabihin, ito ay impormasyon tungkol sa kung ano ang inilimbag ni Havelock. Binalaan siya ni Sydney tungkol sa mga panganib ng pakikipaglaban kay Havelock at inamin na asawa niya ito. Sa kagubatan, naipit ang binti ng bilanggo na si Kitty sa isang bitag ng oso. Sinubukan siyang palayain ng kanyang kaibigang si Vivian ngunit hindi niya magawa. Kaya umalis siya upang humingi ng tulong. Sa isang kalapit na kubo, isang babae ang bumalik mula sa pangangaso at napansin na may kumakain ng kanyang pagkain. Bigla, sumulpot si Vivian sa likuran niya na may dalang ninakaw na baril at pinilit siyang sumama sa kanya sa kagubatan. Nang matagpuan nila si Kitty, binuksan ng mangangaso ang bitag ngunit sinamantala rin niya ang pagkakataon na bumunot ng baril. Agad siyang hinampas ni Kitty ng bato para matumba siya. Pagkatapos, dinala nila ang bangkay sa kubo, kung saan inasikaso nila ang kanilang mga pinsala at mga suplay ng bakal. Nakita ni Vivian ang isang kotse sa labas at napagtanto niyang pulis pala ang babae. Nang magising ang opisyal at sinubukang abutin ng isang kutsilyo, mabilis siyang pinatay ni Kitty sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya gamit ang plastic wrap. Nakatanggap ang base ng balita tungkol sa isang pinatay na pulis, kaya nagmadali sina Frank at Sydney sa pinangyarihan para lamang matuklasan na naroon na ang FBI. Binigyan sila ni Frank ng access sa mga trail camera at nakita nila sina Kitty at Vivian sa lugar. Si Kitty ay isang may sakit na itim na byuda na nakapatay ng 5 lalaki, ngunit ang $4 milyong na ninakaw niya sa kanila ay hindi na natagpuan. Si Vivian ay isang hindi marahas na manloloko na nanloloko ng mga tao simula noong siya ay 13 taong gulang. Sa bathtub ng cabin, natagpuan ni Sydney ang isang sweater na ninakaw ni Havelock mula sa bahay ni Frank, kaya naisip niya kung nagkita-kita ba ang mga babaeng ito at naalala niya na sinabi sa kanya ni Havelock na nalaman ng ahensya ang tungkol sa kanilang relasyon. Lumabas na ang kanilang kasal ay nagsimula bilang isang pagkukunwari para sa isang misyon, ngunit nagpasya silang gawin itong totoo. Sa isang kainan, nag-aalmusal sina Vivian at Kitty nang makita nilang pumasok ang isang pulis. Pinaalis ni Vivian si Kitty sa banyo, pagkatapos ay nagsimula siyang magpanggap na umiiyak at sinabi sa waitress na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang ina. Sinuri siya ng opisyal at napansin ang isang bote ng gamot na may dugo sa mesa. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo, ngunit wala na si Kitty. Habang siya ay ginulo, ninakaw ni Vivian ang isang kotse mula sa parking lot at umalis ang mga babae. Samantala, pinilit si Sarah ng kanyang amo na magpa-therapy upang harapin ang kanyang kamakailang trauma. Inamin ni Sarah na pakiramdam niya ay isa siyang bigo bilang isang ina dahil dapat ay tinutulungan niya ang kanyang anak, kaya pumayag ang kanyang therapist na ihatid siya. Habang nasa biyahe, isiniwalat niya na mayroon siyang memory card mula kay Havelock at kinailangan siyang kumbinsihin ng therapist na ang pagbibigay nito kay Frank ang tamang bagay. Pagdating nila sa cabin, nakita nilang wala itong laman. Kasabay nito, tumakas sina Isaac at ang mga kabataan sakay ng kotse ng pulis. Sinabi niya na ang eroplano ay dinisenyo para bumagsak at hindi sila dapat mabuhay. Nang makatanggap ng mensahe ang radyo ng kotse, pinaputukan nito ni Isaac at saka itinapon. Naghintay si Luke hanggang sa dumilim bago niya tinanggal ang seatbelt ni Isaac, pagkatapos ay umalis siya sa kalsada para ibangga ang kotse. Kinaumagahan, nagising si Luke at tinulungan si Kieran na makalabas ng kotse, pagkatapos ay pinatakbo niya ito palayo. Nang magising din si Isaac, kinuha ni Luke ang baril at tumakbo rin. Sa kagubatan, natagpuan si Kieran ng isang katutubong mangangaso bago ito bumagsak. Agad niya itong dinala sa kanyang nayon upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Sa kainan, tinawag sina Frank at Sydney upang imbestigahan ang pagnanakaw ng kotse. Nakita ng isang saksi ang babae na gumagamit ng telepono, kaya tiningnan ni Frank ang phone book at napansin niyang may nawawalang pahina. Hinanap nila ang pahinang iyon sa isang bagong libro at napagpasyahan na ang mga bilanggo ay naghahanap ng isang atraksyong panturista na tinatawag na Arrow Excursions dahil naghahanap sila ng piloto para makatakas sa bansa. Nagmadali ang team papunta sa opisina ng Arrow at natuklasan na ang lugar ay napasok na, ngunit wala na ang mga babae. Ang password ng computer ay nasa isang sticky note na nangangahulugang nakakuha sila ng access sa isang listahan ng 200 piloto. Sa kagubatan, ginulat ni Havelock ang isang mangangaso mula sa likuran at ninakaw ang kanyang bag na kinabibilangan ng baril at susi ng kotse. Kinuha rin niya ang mga damit ng lalaki at sumama sa grupo ng mga mangangaso. Sa gabi, nakisama siya sa ibang mga mangangaso at ninakaw din ang kanilang mga susi ng kotse. Nang hindi mahanap ng mga mangangaso ang kanilang mga susi, inalok sila ni Havelock na sumabay sa kanya. Sa bahay ng mangangaso, hinagis ni Havelock ang isang lata ng beer sa mukha ng isang lalaki. Bumunot ng baril ang isa pang mangangaso, ngunit mabilis na nahawakan ni Havelock ang kanyang braso at ang bala ay tumama sa binti ng unang lalaki.
Mabilis silang tinali ni Havelock bago tinawagan ang kanyang kontak, si Arman, na nagsabi sa kanya ng lokasyon ng isang tagapaghatid. Di nagtagal, nakatanggap si Sydney ng tawag mula sa isang kaibigan sa CIA na nagsabi sa kanya na ginamit ni Havelock ang kanyang account upang makipag-ugnayan si Arman, isang impormante na dalubhasa sa malware at mga protocol sa seguridad. Sinugod ng CIA ang kanyang apartment, ngunit nakapagpaalam na sa kanya si Havelock, kaya wala itong laman. Ipinapakita ng security footage na binibigyan ni Arman ng malita ang isang tagapaghatid, kaya napagpasyahan nilang ninakaw niya ang Archive 6 at ipinadala ito kay Havelock gamit ang isang external drive. Ang misyon ngayon ni Sydney ay harangin ang tagapaghatid. Sa bayan, pinasok ni Kitty at Vivian ang bahay ng isang piloto at itinali ito. Hiniling ni Kitty na paliparin sila papuntang Canada. At sumagot ang piloto ng may pang-iinsulto, kaya kumuha si Kitty ng martilyo at hinampas ang kanyang kamay. Agad siyang pinigilan ni Vivian, ipinaalala sa kanya na kailangan niya ang kamay niya upang mapalipad ang eroplano. Pumayag ang piloto na tumulong, gayunpaman, kailangan niya ng pera para sa gasolina. Nakuha ni Kitty ang kanyang impormasyon sa bangko at ginamit ang kanyang computer upang ilipat ang pera na nagpapakita na itinago niya ang chip ng kanyang card sa kanyang salamin. Nang makalapit ang mga babae sa kanyang upuan, itinulak sila ng piloto at natumba, dahilan para masira ang upuan at nagpalaya sa kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang martilyo at sinimulang hampasin ang binti ni Kitty, ngunit kinailangan niyang huminto nang tutukan siya nito ng baril. Ilang sandali pa, biglang pumasok ang mga pulis, gayunpaman, si Vivian lamang ang kanilang natagpuan. Sa base, sinabi ni Vivian kina Frank at Sydney na hindi niya nakita si Havelock, ang sweater lamang ang natagpuan niya sa tabi ng sapa. Kumuha si Kitty ng maraming supply at umalis kasama ang piloto, iniwan si Vivian. Pumayag lamang siyang mag-usap pagkatapos nilang mangako ng isang kasunduan. Nang sa wakas ay makarating si Kitty at ang piloto sa kanyang eroplano, naghanda silang umalis ngunit naabutan nilang napapaligiran sila ng mga pulis. Sinubukan ni Kitty na tumakas, ngunit bumagsak lamang siya dahil sa kanyang malalang sakit. Nagmakaawa siya sa mga pulis na hayaan siyang mamatay, ngunit inaresto pa rin siya ni Frank. Pagkatapos ay kumuha si Kitty ng gunting mula sa first aid kit ng pulis at sinubukang umatake, gayunpaman, binaril siya ni Sydney. Sa base, pinigilan ni Frank si Vivian na umalis. Siya ang nagtip sa mga pulis tungkol sa kanyang lokasyon at minamanipula si Kitty simula pa noong una para nakawin ang kanyang chip. Ngayon, nasa account na ni Vivian ang pera. Pumapayag lang si Frank na pakawalan siya kung sasabihin niya sa kanila ang tungkol kay Havelock. Kaya inamin ni Vivian na nakuha niya ang sweater mula sa kanya at sinabi nitong pupunta siya sa Fairbanks dahil may hindi pa tapos na gawain siya sa isang matandang kaibigan. Iniimbestigahan ng pulisya ang lahat ng taong dumating sa Fairbanks kamakailan at natagpuan ng isang Rusong lalaki na nagngangalang Vincent na peke ang mga papeles. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Havelock si Frank para kutsain siya habang hinahalongkat niya ang kwarto ni Vincent. Napigilan siya ni Frank ng sapat na panahon para matunto ng team ang tawag. Pagkatapos, nakatanggap ang base ng dalawa pang tawag, isa mula sa mga katutubo na nagsasabi sa kanila na natagpuan nila si Kira, at si Sarah naman ay nagsasabi sa kanila tungkol sa bangkay sa cabin. Agad na pinuntahan ni Frank si Kira at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga file hanggang sa itinuro niya si Isaac. Nakasaad sa file na dating nagtatrabaho si Isaac para sa Defense Advanced Research Projects Agency hanggang sa magkaroon siya ng psychotic break na naging dahilan para mapatay niya ang 6 na empleyado ng federal. Sa kagubatan, hindi nang ahas si Locke na barilin si Isaac at naging hostage. Nang huminto ang isang tsuper ng truck para tingnan ang banggaan ng sasakyan, itinutok ni Isaac ang baril sa kanya para kunin ang kanyang mga susi. Pagkatapos ay sinira ni Isaac ang radyo ng truck at pinaalis si Locke. Ilang sandali pa, dumating sina Sarah at Frank at sinabi sa kanila ng driver kung saang kalsada ang tinahak ng truck. Sa isang substation sa kabundukan, sinira ni Isaac ang isang grupo ng mga cable sa power box. Pagkatapos ay pinatulong niya si Locke sa paglipat ng isang mahiwagang aparato na kanilang dinala sa truck. Pagdating ni na Frank at Sarah, sumabog ang power box. Mabuti na lang at nakapagtago sila sa tamang oras. Ang substation na ito ang nagpapakain ng kuryente sa isang laboratorio ng pananaliksik sa militar. Kaya napagpasyahan ni Frank na ito ang target ni Isaac. Habang papunta sa laboratorio, sa wakas ay ibinigay ni Sarah kay Frank ang memory card mula kay Havelock na ipinaliwanag na mayroon itong recording ng pagbagsak ng eroplano. Nagalit si Frank dahil itinago ni Sarah ang ebidensya mula sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Sarah na sinusubukan niyang protektahan siya simula nang hayaan niya si Havelock na manipulahin siya. Hindi siya pinansin ni Frank nang mapansin niya ang asin sa kalsada. Na nangangahulugang nag-iiwan si Locke ng bakas para sa kanila. Samantala, sinundan ni Sydney at ng kanyang team ang tawag ni Havelock sa isang hotel, ngunit wala na ito.
Natagpuan nila ang mga dokumento ni Vincent at isang maleta na naglalaman ng archive. Naisip ni Sydney na kainahinala na naiwan ito ni Havelock, ngunit kinuha pa rin ito ng FBI. Pagkatapos, pumunta si Sydney sa isang bar at nagulat kay Havelock. Hiniling niya sa babae na tumakbo kasama niya at binigyan ito ng oras para pag-isipan ito. Paalis na sana siya, naiwan niya ang kanyang baril sa counter. Kinagabihan, biglang sumalpok ang truck sa bakod ng pasilidad ng militar. Pagkatapos ay pina-record siya ni Isaac kay Luke habang ipinapaliwanag niya na ang gobyerno ay nag-espiya sa lahat at narito siya para pigilan sila. Bigla, inihagis ni Luke ang camera kay Isaac at sinira ang espesyal na device. Pinatumba siya ni Isaac at napansin ang palate expander ni Luke. Kaya sinubukan niyang bunutin ito dahil inakala niyang isa itong surveillance bug. Sa sandaling iyon, nakarinig si Isaac ng beep at hinalughog ang mga bulsa ni Luke hanggang sa matagpuan niya ang kanyang Tamagotchi. Ang pang-abala na ito ay sapat na para saksakin siya ni Luke sa binti at tumakbo palayo. Kasabay nito, dumating si Frank at nakita si Isaac na hinahabol ang kanyang anak kaya nagpaputok siya. Nagmadali si Isaac para hulihin si Luke para magamit niya ito bilang panangga. Matapos ibaba ni Frank ang kanyang baril. Binitawan ni Isaac si Luke, ngunit nasagasaan siya ni Sarah sa kotse at agad na bumagsak at namatay. Sa bar, nalaman ni Frank mula sa isang opisyal na ang drive na kanilang natagpuan ay walang mga sikreto ng estado, kundi mga serye lamang ng mga navigational prompt na ginagamit sa avionics. Naalala ni Frank na dumating si Vincent bago bumagsak ang eroplano at ang tanging nakakaalam ng ruta ng eroplano ay ang CIA. Napagpasyahan niya na si Vincent ay ipinadala ng CIA na may dalang drive na puno ng malware para sadyang pabagsakin ang eroplano. Pagkatapos, natagpuan ng isa pang opisyal ang mga lumang video ni Isaac. Tinarget niya ang partikular na lab na iyon dahil mayroon itong switch na maaaring mag-overload sa energy network kung hindi ito makatanggap ng signal sa tamang oras. Akala ni Frank ay may oras sila para pigilan ito, ngunit sa sandaling iyon, nawalan ng kuryente ang buong bayan. Sa kalsada, nagpanggap ang bilanggo na si William na biktima ng isang aksidente sa kotse. Nang dumating ang isang paramedic para tingnan siya, mabilis siyang sinaksak ni William para patayin. Pagkatapos ay pumunta siya sa ambulansya at pinatumba ang isa pang paramediko gamit ang isang defibrillator. Matapos siyang bigyan ng sedative injection, ninakaw niya ang ambulansya. Ngayon ay makakahanap na siya ng isang may sakit na nagtatago sa kagubatan at bibigyan ito ng gamot para manatiling buhay. Ilang sandali pa, dumating si William sa ospital na nagpapanggap na isang paramediko. Nakita siya ni Sarah at hindi siya nakilala bilang bahagi ng staff, kaya tinawagan niya si Frank para sabihin na maaaring may isa sa mga bilanggo siya. Agad na tumungo sina Frank at Sydney sa ospital at tiningnan ang mga file para hanapin si William. Isa siyang tunay na doktor na lamason sa 36 sa kanyang mga pasyente at ang eroplano ang magdadala sa kanyang pagbitay. Sa elevator ng ospital, pinagbantaan ni William ang isang doktor gamit ang isang scalpel at hiniling dito na tawagan ng air ambulance. Paglabas nila, hinarang sila ni Sarah sa koridor. Patagong naglabas si William ng gunting, ngunit nakita siya ni Sarah at itinulak siya, kaya tumakbo ang isa pang doktor. Pagkatapos ay sinubukan ni William na takutin ang paramediko, ngunit lumitaw si Frank sa likuran niya at sinuntok siya para hulihin siya. Sa base, sinabi ni William sa mga pulis na buhay pa ang piloto ng eroplano at nabangga niya ito sa kagubatan. Sasabihin niya sa kanila kung nasaan siya kung dadalhin sa kanya ng kanyang bank manager ang kanyang deposit box. Kailangan nilang kumilos ng mabilis, kung hindi ay mamamatay ng mag-isa ang piloto. Agad na pumunta ang team sa kagubatan kasama ang mga aso ngunit natagpuan lamang nila ang bangkay ng isa pang paramedic. Pagkatapos ay kinausap ni Sydney si Frank ng pribado upang ipaliwanag na ang eroplano ay sadyang pinabagsak ng CIA. Alam niya ito dahil ilang taon na ang nakalilipas ay ginamit niya ang parehong taktika upang patayin ang isang kilalang diplomat na Chino. Kung matagpuan ng FBI ang malware sa anyo, kailangan niyang mahuli si Havelock upang linisin ang kanyang pangalan. Hawak ng bank manager ang kahon, ngunit hindi makakarating ang kanyang eroplano sa bayan dahil wala pa ring kuryente at sa makatuwid ay walang mga landing light. Hindi sigurado ang team kung dapat ba silang gumamit ng karagdagang mga mapagkukunan upang maghanap ng maaaring kasinungalingan. Kaya tinawagan ni Frank si Havelock na kinumpirma na nakita niya ang piloto na buhay. Habang pinapunta muli ni Frank ang search team, nakipag-ugnayan si Havelock sa isa pang kriminal upang magayos ng isang pagpupulong. Ilang sandali pa, natapos ng team ang pagsusuri sa tawag ni Frank kay Havelock. Maririnig ang mga kampana sa background na nangangahulugang malapit sa tore ng orasan si Havelock. May isang abandonadong teatro doon na perpektong lugar para magtago. Sa teatro, unang dumating si Vincent at natapakan ng ilang sirang bumbilya. Na nag-alerto kay Havelock tungkol sa isang nanghihimasok. Di nagtagal, dumating din ang mga pulis at hinalughog ang gusali hanggang sa matagpuan nila si Vincent na humahabol kay Havelock,
ngunit nawala sila sa isang hatch sa sahig. Gustong tanungin ni Havelock si Vincent tungkol sa eroplano, gayunpaman, narinig niya ang mga pulis na paparating, kaya kinailangan niyang tumakas. Nahuli ng team si Vincent. Pagkatapos, nagpadala si Frank ng mensahe sa lokal na istasyon ng radyo upang humingi ng tulong sa lahat ng mamamayan. Di nagtagal, ilang sasakyan ang nakapila sa isang sakahan upang lumikha ng maayos na runway para tuluyang makalapag ang eroplano kasama ang bank manager. Nang makita ni William ang kahon, sinabi niya sa mga pulis kung saan matatagpuan ang piloto na sa wakas ay nailigtas. Binuksan ni William ang kahon at nakita ang mga larawan ng lahat ng kanyang mga biktima. Ang bank manager ay ina ng batang lalaki na pinatay ni William, kaya iniabot niya sa kanya ang larawan at sinabing iniligtas niya ito mula sa kanser. Bumunot ng baril ang galit na babae at binaril si William para patayin ito. Samantala, naisip ni Havelock si Sydney. Isang araw, nagtalo sila dahil hiniling sa kanya ng ahensya na patayin ang isa sa kanilang mga impormante, ngunit tinulungan niya itong makatakas. Nagalit si Sydney dahil nasa panganib na ngayon ang pamilya ng babae at inakala ni Havelock na masyado niyang ipinagtanggol ang tiwaling sistema. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang bumukas ang kanyang radyo. Lumalabas na itinago niya ang isang mikropono kay Vincent at ngayon ay maaari na niyang tiktikan ang kanyang interogasyon. Sinaliksik ng isang opisyal si Vincent at wala siyang nakitang anuman tungkol sa kanya maliban sa isang aksidenteng larawan sa pahayagan. Nang magising ang piloto, ipinaliwanag niya na nawalan siya ng kontrol sa eroplano dahil nasira ang sistema. Malubha sana ang kanilang pagbagsak kung hindi pinilit ni Havelock ang eroplano na mag-manual reversion para sa mas maayos na paglapag. Pagkatapos, nakatanggap si Frank ng tawag mula sa FBI na nagsasabi sa kanya na natagpuan nila ang malware sa drive. Nagkaroon ng breakdown si Sydney dahil sa pagitan nito at ng testimonya ng piloto, sapat na ang kanilang mga kasalanan para sisihin siya sa lahat. Pag-uwi ni Frank, nadatnan niya si Luke na naghahanap sa basement. Mabuti na lang at wala siyang nakita dahil nasa libro ang baril. Isang flashback ang nagpapakita na 4 na taon na ang nakalilipas, si Frank ay kasama ang kanyang mga anak ng isang kriminal na nakasakay sa kotse ang bumaril sa kanila. Si Frank ay nasugatan lamang, ngunit ang kanyang anak na babae ay namatay sa kanyang mga bisig. Sa kasalukuyan, nahuli ng mga pulis ang isa pang bilanggo na nagsimulang manlaban sa lahat ng nasa base. Sinubukan siyang pigilan ni Frank, ngunit madaling natalo siya ng kriminal at napatumba siya. Nang papatayin na sana ng bilanggo si Frank, bumalik ang kuryente. Nakatayo ang lalaki sa tubig malapit sa mga sirang cable, kaya agad siyang nakuryente hanggang sa mamatay. Ngayon ay 2 bilanggo na lamang ang natitira para hulihin. Samantala, sinabihan si Bradford na hawak na ng mga pulis si Vincent. Kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay bago nila ito mapagsalita. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng kanyang IT agent na nagawa niyang i-hack ang kill switch ni Havelock, kaya hindi na niya ito ma-access. Nang matuklasan nito ni Havelock, sinira niya ang kanyang silid sa galit. Sa base, gumagana muli ang mga scanner at di nagtagal ay isang kakaibang signal ang na-detect. Nagmadali si Sydney upang suriin si Vincent at natagpuan ang nakatagong bug, ngunit inakala niyang pag-aari ito ng CIA. Pag-uwi ni Frank, kinumpronta siya ni Sarah at Luke dahil natagpuan nila ang baril sa libro. Ipinaliwanag ni Frank na ilang taon na ang nakalilipas, hinahabol niya ang isang pugante na nagngangalang Patty. Kilala siya sa ilang krimen, ngunit ang pulisya ay mayroon lamang ebidensya para sa isang partikular na pagpatay salamat sa baril na ito. Sa kasamaang palad, ang baril ay may mga fingerprint ng ibang tao, kaya inosente si Patty sa isang bagay na ito. Ayaw siyang pakawalan ni Frank dahil alam niyang makakapatay pa rin si Patty. Kaya itinago niya ang baril at nahatulan si Patty. Si Frank at ang kanyang anak na babae ay binaril ng grupo ni Patty bilang paghihiganti. Galit na sinigawan ni Luke si Frank, sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kalaunan sa base, kinumpirma ng team na ang insekto ay talagang kay Havelock na nagtatago sa isang fire tower sa kagubatan. Nagpa siya ang team na tumungo doon sakay ng mga kabayo para hindi marinig ni Havelock ang kanilang pagdating. Sa kakahuyan, natagpuan ng mga pulis ang isa sa mga nawawalang bilanggo at naganap ang habulan. Sinayang ng kriminal ang kanyang huling ilang bala at sinubukang tumakbo, ngunit madaling naabutan siya ni Frank at pinatumba siya upang arestuhin. Sa bayan, umuwi si Jamal pagkatapos ng isang araw sa trabaho sa National Security Agency. Bigla siyang sinugod ni Havelock at humingi ng tulong para maibalik ang kanyang data. Pagdating ng team sa tore, wala na si Havelock. Ngunit dahil nagmamadali siyang umalis, natagpuan nila ang kanyang computer at ang profile ni Jamal. Agad na pumunta sina Sydney at Frank sa bayan, ngunit nauna nang naabot ng FBI si Jamal. Nauwi sa pakikipagtalo si Frank sa isang ahente at nakipag-away na naging dahilan ng kanyang pagkatanggal. Sa pribado, ipinaalam sa kanya ng isang kaibigan ni Frank na nakakita ang mga federal ng larawan ng isang barko.
Nakilala ito ni Sydney bilang isang barko mula sa programa ng pangangalap ng impormasyon ng gobyerno. Sa dagat, gumamit si Havelock ng isang bangka upang maabot ang barkong iyon at palihim na sumugod upang pabagsakin ang mga tauhan. Sa loob lamang ng ilang minuto, napatumba niya ang kalahati sa kanila at ikinandado ang iba. Pagkatapos ay pumasok siya sa control room kung saan ginamit niya ang makapangyarihang computer upang i-download ang archive sa isang disk. Samantala, sina Sydney at Frank ay lumilipad patungo sa barko. Gayunpaman, nakatanggap sila ng isang mensahe na nagsasabi sa kanila na nakaalis na si Havelock. Sa daungan, ninakaw ni Havelock ang isang kotse upang makatakas. Di nagtagal, sinundan siya ni Frank at Sydney sa eroplano, lumipad ng masyadong malapit sa kanyang sasakyan para subukang pilitin siyang huminto. Dahil dito, tumaob at gumulong ang sasakyan sa kalsada. Nasunog ang sasakyan, kaya tumakbo si Sydney para hilahin palabas si Havelock bago ito sumabog. Sa base, nalaman ni Frank na ang huling bilanggo ay nakatakas patungong Tulsa, kaya siya na ngayon ang problema ng Oklahoma. Matapos umalis si Sydney kasama si Havelock at ang FBI, umuwi si Frank at nakakita ng isang sulat mula sa kanyang pamilya na nagsasabi sa kanya na titira sila sa isang tiyahin ng ilang araw. Habang tinitingnan ang larawan ng kanyang anak na babae, napagtanto ni Frank na ang tanging larawan ni Vincent ay mayroon ding isang batang babae. Nag-online siya para tingnan ang mga lumang larawan ni Sydney at natuklasan na ang batang babae ay siya. Ang kanyang ama ay nasa larawan din dahil sinanay niya si Vincent. Lumabas na nagsisinungaling si Sydney mula pa noon at pinabagsak niya ang eroplano sa tulong ni Vincent. Sa isang van sa kalsada, sinabi ni Havelock kay Sydney na alam niya ang katotohanan. Isang flashback ang nagpapakita na habang wala si Frank, kinausap ni Sydney si Vincent tungkol sa kanilang plano na narinig ni Havelock dahil sa bug. Tinawag ni Havelock si Sydney na isang mamamatay tao at sinabing ang pagpatay dito ay hindi makakamit ang gusto niya. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si Frank sa FBI at sinabihan silang ilayo si Sydney kay Havelock. Agad na tinutukan ni Sydney ng baril si Havelock na siyang nagtulak sa kanya palayo. Nagkaroon ng away sa loob ng van at nawalan ng kontrol ang driver, kaya kinailangang gumawa ng biglaang hakbang ang sasakyan sa likuran nila para iwasan ito. Ito ang naging dahilan ng pagbangga nito. Habang nagpapatuloy ang away, aksidenteng nabaril ni Sydney ang driver at bumangga ang van sa kotse sa harap nito. Ang unang nagising ay si Sydney na tumutok ng baril kay Havelock. Isang flashback ang nagpapakita sa magkasintahan sa Paris isang buwan na ang nakalipas. Gusto ni Havelock na magkaroon sila ng kinabukasan na magkasama, ngunit inakala niyang papatayin sila ng CIA kapag hindi na nila sila kailangan. Sinabi niya na dapat silang tumakas ng magkasama, ngunit naisip ni Sydney na masamang ideya iyon. Sa opisina, nakilala ni Sydney si Voss, isang Russian spy na kamakailan lamang ay nahuli ng CIA. Hinahanap si Voss ng sarili niyang gobyerno, kaya gusto niyang mabigyan siya ni Sydney ng ligtas na daan. Kapalit nito, isisiwalat niya ang tunay na nangyari sa tatay nito dahil kasinungalingan ang opisyal na balita. Pinilit ni Sydney ang kanyang team na patayin ang mga kamera at burahin ang lahat ng mga file. Dahil ayaw niyang kunin siya ng ahensya. Ipinakita ni Voss sa kanya ang isang drawing na ibinigay ni Sydney sa kanyang ama na lagi niyang iniingatan sa kanyang pitaka. Pinatunayan nito ang kanyang kwento, ngunit hindi na siya nagsalita pa hanggang sa ilabas siya ni Sydney sa Paris. Bigla, isang grupo ng mga Ruso ang sumugod sa opisina at pinatay ang team ni Sydney. Sinuntok ni Voss ang isang lalaki bago isinara ang pinto at nabaril habang ginagawa ito. Naghalo si Sydney ng ilang mga produktong panlinis para gumawa ng maliit na bomba at naghintay hanggang sa mabasag ng mga mersenaryo ang bintana at ibato ito sa kanila. Natumba silang lahat dahil sa pagsabog at nakatakas si Sydney kasama si Voss. Sa labas, inamin ni Voss na siya ang pumatay sa kanyang ama. Nagpa siya si Sydney na tumakas at iniwan si Voss. Kalaunan, ibinahagi ni Sydney ang nangyari kay Havelock na nagsabi sa kanya na huwag itong iulat kay Bradford dahil sa palagay niya ay may itinatago ang CIA sa kanila. Pagkatapos ay isiniwalat niya na nagsagawa siya ng ilang investigasyon at nakahanap ng isang lihim na server sa Archive 6 na nilikha ng ama ni Sydney 20 taon na ang nakalilipas at aktibo pa rin. Hindi sinang-ayunan ni Sydney ang kanyang mga pamamaraan at sa halip ay nais niyang makipag-usap sa babaeng namamahala sa pag-aayos ng mga cover job. Kinabukasan, na-corner ng dalawa ang babae sa isang simbahan. Kinumpirma niya na may sikreto sa likod ng pagkamatay ng ama ni Sydney, ngunit tumanggi siyang magsalita pa at sinabihan ng dalawa na lumayo sa isang mapanganib na bagay tulad ng Archive 6. Sinabihan ni Havelock si Sydney na bumalik sa trabaho at magpanggap na wala siyang narinig mula sa kanya habang hinahanap niya ang mga sagot sa Archive 6. Tinanong ni Bradford si Sydney kung may alam ba siya tungkol sa pagkamatay ni Voss o sa kinaroroonan ni Havelock at itinanggi ito ni Sydney. Ngunit alam ni Bradford na nagsisinungaling siya.
Nang muling makipagkita si Sydney kay Havelock, ipinakita niya sa kanya ang mga file na natagpuan niya sa Archive 6 na nagkumpirma na pinapatay ng CIA ang lahat ng ahente mula sa Atwater Protocol pagkatapos ng kanilang trabaho. Sa katunayan, ang ama ni Sydney ang unang biktima. Iginiit ni Havelock na dapat silang tumakas ng magkasama, ngunit nais ni Sydney na manatili at ibunyag ang lahat ng ito. Pagkatapos, binisita ni Sydney ang kanyang ina, na nagpakita sa kanya ng lumang larawan sa pahayagan at sinabihan itong hanapin ang lalaking iyon. Sa New York, nakilala ni Sydney si Vincent na dating interpreter ng kanyang ama. Ipinaliwanag niya na dinisenyo ng kanyang ama ang Atwater Protocol bilang isang huling programa, ngunit sinimulan nitong abusuhin ni Bradford upang maalis ang lahat ng mga kaaway at makinabang parito. Nang magsimulang mangalap ng ebidensya ang ama ni Sydney tungkol sa mga plano ni Bradford, pinatay siya ng ahensya. Pagbalik ni Sydney sa opisina, nalaman niya na alam ni Bradford na nahack ni Havelock ang sistema at gusto siyang hulihin. Agad na tinawagan ni Sydney si Havelock na kinumpirma na pinatay niya ang isang pangkat na humahabol sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang tanging pagpipilian nila ay ang tumakas at hiniling sa kanya na magkita sa isang hotel. Matapos ang ilang oras na interogasyon, tinawagan ni Sydney si Havelock at sinabi sa kanya na pinili niyang manatili dahil gusto niyang tapusin ang trabaho ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, sumugod ang CIA sa hotel at dinakip si Havelock, kaya narinig ni Sydney ang kanilang pambubugbog sa kanya. Pagkatapos, nakipagkita si Sydney kay Vincent upang gumawa ng plano. Alam niyang papatayin si Havelock, kaya kinailangan niya itong patayin bago pa ma-activate ng CIA ang kill switch at mailabas ang Archive 6. Dahil nasa ilalim pa rin ng kahina-hinalang pagbabantay ni Bradford si Sydney, inutusan niya si Vincent para kunin ang malware mula kay Arman at gamitin ito sa eroplano. Sa kasalukuyan, natapos ni Sydney ang pagbabahagi ng kanyang plano kay Havelock na nagpaalam sa kanya na na-deactivate na ng team ni Bradford ang switch. Tinawagan ni Sydney si Bradford para kumpirmahin ito at tiniyak sa kanya ni Bradford na hahabulin din siya ng CIA. Pagkatapos ay isiniwalat ni Havelock na gumawa siya ng kopya ng archive sa barko. Nahinugot niya mula sa kanyang tiyan. Agad na kinuha ni Sydney ang disk para sa kanyang sarili. Pagdating ni Frank sa pinangyarihan ng pagbagsak, natagpuan lamang niya ang mga bangkay ni Havelock at ng mga ahente. Matapos niyang pusasan si Havelock, nakatanggap si Frank ng tawag mula kay Sydney na kasalukuyang tumatakbo sa kagubatan. Humingi siya ng paumanhin para sa gulo at hiniling na umalis na siya dahil ang pakikialam ay maglalagay sa kanya sa panganib. Walang pakialam si Frank at nanumpa na hahanapin pa rin siya, kaya itinapon ni Sydney ang kanyang telepono. Di nagtagal, dumating si Bradford sa Alaska at nagpadala ng isang pangkat ng mga ahente upang patayin sina Sydney at Havelock. Sa base, humingi ng paliwanag si Frank, kaya sinabi sa kanya ni Havelock ang lahat. Binalaan din niya ito na hindi aarestuhin ni Bradford si Sydney, papatayin siya nito sa oras na makita ito. Pagkatapos, ipinadala ni Frank ang kanyang pangkat upang hanapin si Sydney at di nagtagal ay natabunan ng buong bayan ng mga poster ng kanyang mukha. Kalaunan, dumating si Bradford sa base at nais na ilayo sina Havelock at Vincent. Gayunpaman, ipinaalala ni Frank sa kanya na ang CIA ay walang legal na jurisdiksyon sa Amerika, kaya hindi siya makikipagtulungan maliban kung magdala siya ng utos ng korte. Sa lokal na pharmacy, bumili si Sydney ng ilang salaming pang-araw at pangkulay ng buhok. Nakita siya ng isa pang customer at agad na tumawag ng pulisya. Nagmadali ang pangkat ni Frank sa tindahan at kinausap ang cashier, ngunit pumunta si Bradford sa likurang pinto at nalaman mula sa isa pang empleyado na iniwan ni Sydney kasama ang kanyang katrabaho. Agad na dinakip ng mga tauhan ni Bradford ang lalaki at dinala siya palayo upang tanungin siya. Matapos sabihin sa kanila ng empleyado na binigyan niya si Sydney ng mga direksyon papunta sa istasyon ng tren, iniwan siya ni Bradford sa kalsada. Sa base, isang pulis ang pumasok sa selda upang bugbugin si Havelock, sinisisi siya sa mga namatay na opisyal. Bigla, bumunot si Havelock ng isang granada na ginawa niya gamit ang grasa at isang mansanas. Naniniwala ang opisyal na totoo ito at hindi lumaban nang kunin ni Havelock ang kanyang baril at uniforme. Pagkatapos ay binisita ni Havelock si Vincent, ibinigay sa kanya ang susi ng posas at isang baril habang hinihiling na tulungan siyang iligtas si Sydney. Nang mailabas si Vincent sa kanyang selda, binitawan niya ang posas at banihag ang isang pulis gamit ang baril. Ang pang-abala na ito ang nagbigay daan kay Havelock na makatakas at sumuko si Vincent matapos makaalis ang kanyang kaibigan. Sa istasyon ng tren, nakita ni Sydney ang pagdating ng mga ahente at palihim na pumasok sa tren upang iwasan sila. Maya-maya ay sumakay din ang mga ahente at sinimulang halugugin ang bawat bagon. Inalis ni Sydney ang kanyang piluka at pinalitan ito ng isang sombrero. Nang e-corner siya ng isang ahente sa pinto, binaril niya ito at binugbog. Pagkatapos ay ginamit niya ito bilang panangga habang binabaril ang ilan pang mga ahente.
Mas maraming lalaki ang sumunod sa kanya at nagkaroon ng away, kaya kinailangan din silang bugbugin ni Sydney at kumuha ng bagong bihag. Sa susunod na istasyon, nakatakas si Sydney. Tinawagan ng isang ahente si Bradford para sabihin sa kanya na bumaba si Sydney sa hili at napagtanto ni Bradford na pupunta siya sa hydroelectric dam. Dahil ang lugar na iyon ang nagpapagana sa training facility ng Army, hahanap si Sydney ng isang makapangyarihang computer para i-upload ang Archive 6. Tinawagan siya ng kaibigang ahente ni Frank at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa dam. Itinuro ni Frank na ang isang bihasang ahente tulad ni Sydney ay hindi kailanman hahayaang makita siya ng iba sa isang tindahan o sa tren, kaya napagpasyahan niyang sinasadya niya ito. Sa dam, binuksan ni Sydney ang isang kandado at pumasok sa isang gusali. Para lamang mapalibutan ng CIA. Natuwa si Bradford sa kanyang tagumpay, ngunit sinabi ni Sydney sa kanya na gusto niyang sundan siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Havelock sa silid at nagsimulang makipagtalo kay Bradford tungkol sa mga ahente na kanyang pinatay na siyang dahilan kung bakit niya inamin ang katotohanan. Bigla, isang grupo ng mga lalaki ang sumugod upang palibutan ng grupo. Sila ang mga shadow operative na ginagamit ni Bradford bilang mga pawn at pinapatay noong hindi na niya sila kailangan. Matapos marinig ang kanyang pag-amin, sila ay nasa panig ni Sydney at Havelock. Ipinahayag ni Sydney na i-upload niya ang archive at lumabas ng silid. Isang desperadong si Bradford ang nagsimulang magmakaawa, lumapit sa isang ahente upang nakawin ang kanyang kutsilyo at patayin ito. Ito ay nagdulot ng away, kaya ngayon ang magkabilang koponan ay nagbabarilan sa isa't isa sa labis na kaguluhan. Nagawa ni Havelock na maiwasan ng isang gas grenade at nagtago, ngunit patuloy na sinusundan ng mga ahente, kaya kinailangan niyang patayin silang lahat isa-isa. Isang lalaki ang na-corner siya at muntik na siyang barilin, gayunpaman, dumating si Frank at nauna siyang napatay. Sa control room, sinimulan ni Sydney na i-upload ang Archive 6. Hinabol siya ni Bradford ngunit hindi siya nabaril sa bintana, kaya pinatay niya ang system. Pagkatapos ay binasag ni Bradford ang pinto ng control room gamit ang isang palakol. At sinugod siya ni Sydney upang magsimula ng away. Pagkatapos magpalitan ng ilang suntok, kinuha ni Sydney ang disk at tumakbo sa tulay sa labas, ngunit sinundan siya ni Bradford upang saksakin siya. Matapos pulutin ang nahulog na disk, gumamit si Bradford ng ilang cable upang simulan ang pagsasakal kay Sydney na lumaban at naging dahilan upang madulas sila sa rehas. Naiwasan nila ang pagkahulog sa pamamagitan ng paghawak sa mga cable at inabot ni Sydney ang bulsa ni Bradford upang kunin ang disk. Pagkatapos ay kumapit si Sydney sa rehas at sinipa si Bradford dahilan para matumba siya at mamatay. Nang muntik nang madulas ang mga daliri ni Sydney, nasalo siya ni Havelock. Dinala ni Frank at Havelock si Sydney sa isang sasakyan sa labas. Bago nila siya dalhin sa pinakamalapit na klinika, hiniling niya kay Havelock na tapusin ang trabaho. Nagmamadaling bumalik si Havelock sa loob at agad siyang sinundan ni Frank na nagdulot ng isa pang habulan. Pagkatapos ng ilang pagliko, na-corner ni Frank si Havelock gamit ang baril at sinabing ang wakas ay hindi nagbibigay katwiran sa paraan. Ipinaalala ni Havelock sa kanya na ang pagpapabagsak kay Bradford ay nakapagligtas ng maraming buhay na siyang ginawa rin ni Frank kay Patty ilang taon na ang nakalilipas. Nagatubili si Frank at sinamantala ni Havelock ang pagkakataong makatakas. Pagkatapos, pumunta si Frank sa klinika at nalaman na nasa malalang kondisyon si Sydney. Kailangan niya ng pagsasali ng dugo na hindi kayang ibigay ng maliit na klinikang ito. Nagpa siya si Frank na dalhin siya sa ospital kahit na may posibilidad na hindi siya makaligtas sa biyahe. Pinahiram siya ng mga lokal ng sleigh at di nagtagal ay kinakaladkad sila ng isang grupo ng mga aso sa kalsada. Ilang sandali pa, nakilala nila ang isang mangangaso malapit sa kagubatan. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki na tulungan si Sydney dahil sa napakaraming pagkamatay na dulot nito. Binuksan ni Frank ang kotse at nakakita ng maraming walang laman na bote ng beer. Para maaresto niya ang mangangaso dahil sa pag-inom at pagmamaneho. Para maiwasan ito, hinayaan siya ng mangangaso na kunin ang kotse. Kinagabihan, sa wakas ay nakarating sila sa ospital. Bago dalhin si Sydney sa operating room, ibinigay niya kay Frank ang disk. Kinabukasan, tinawag si Frank sa pinangyarihan ng aksidente sa sasakyan dahil inaangkin ng mga pulis na natagpuan nila si Havelock. Masyadong sunog ang bangkay para magpa-DNA test, ngunit nawawala pa rin ang parehong ngipin na nawala niya sa eroplano. Kalaunan, nakipagkita si Frank sa isang mapagkakatiwalaang politiko na kilala niya at ibinigay sa kanya ang disk. Sinabihan siyang magsagawa ng masusing investigasyon upang tuluyang makita ang katotohanan. Nang sa wakas ay magising si Sydney, binisita siya ni Frank at sinabi sa kanya na idineklarang patay na si Havelock, ngunit sa palagay niya ay pag-aari ng ibang tao ang bangkay. Ibinahagi ni Sydney kung gaano siya nakukonsensya sa lahat ng pagkamatay at sinubukan ni Frank na tiyakin sa kanya na ginawa niya ang kanyang makakaya. Ngunit hindi siya nakinig at pinalayas siya.
Sa bahay, muling nakipagkita si Frank sa kanyang pamilya at sinabi sa kanila na handa na siyang sumuko. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Sarah at Luke na kailangan lang nilang magsimulang muli bilang isang pamilya, kaya itinapon ni Frank ang baril sa ilog. Maya-maya, nakatanggap si Frank ng tawag mula kay Havelock. Ang sunog na bangkay na ginamit niya ay pagmamayari ng huling bilanggo na hindi nakarating sa Oklahoma. Handa si Frank na palayain si Havelock hanggat hindi siya nahaharap sa gulo, ngunit sinabi ni Havelock na ang Alaska ang sentro ng lahat at hindi pa ito natatapos. Nang ihatid palabas ng ospital si Sydney na nakaposos, nakangiti siya dahil nakita niya si Havelock at ang kanyang mga kaibigan sa malapit, handang iligtas siya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.